Si Gutesa ho mga kababayan, umamin na pinilit nga lang daw siya na bumaliktad para idiin itong si dating Congressman Mike Defensor at Senator Marcoleta. At dito sa video na to ay ipaparinig ko yung audio record ng usapan nitong si dating Sergeant Marine Orly Gutesa at ng kanyang asawa. At dito nga ay sapilitan siyang inuutusan para bawiin yung kanyang mga unang sinabi at ang kapalit nito ay para mawala ang kanyang kaso at hindi na daw guluhin ang kanyang pamilya. At alam naman natin ngayon na nagba-viral itong ginawa ni Sergeant Orly Gutesa na pabaliktad. Ang tindi talaga nangyayari ngayon. Biruin mo, harap-harapan na sa publiko. Karapalan ako ang ginagawa ko nila dyan sa mga testigo sa maanumalyang flood control issue na yan. Yung mga kawatan talaga, mga kababayan ay gusto nilang iiwas. Ito ang ebidensya na pinilit talaga si Gutesa na bumaliktad. Mga kababayan, alam naman natin talaga na gusto nilang pagtakpan itong mga kawatan dyan sa Kongreso. Kahit harap-harapan na, kahit garapalan, ay pipilitin talaga nila mga kababayan. Ganyan sila karapal ang mga pagmumuka ng mga kawatan at magnanakaw na yan. Ito, pakinggan natin mga kababayan. Hello. Ilanto ka na? Ito mga kababayan, itong audio record na to ay kung maaalala nyo, ito yung inilabas ni Kong Mike Defensor noong mga nakaraang buwan at ito ho ay live stream niya na ipinarinig sa ating mga kababayan. Kasagsagan ho ito yung nawawala ho at di magilap. Ito, meron daw affidavit na ipinababasa sa kanya at dito maririnig naman natin sa audio record na to na meron talagang pumilit sa kanya. O, sabihin mo kung ano nangyari doon para may record namin. Yun nga, binidyoan ako ng nakaraang araw. Tapos binasa ko yung statement na may mga sinigit sila na hindi naman totoo. Na idinidiin nila si Marcoleta pati si Defensor. So ayan o, di ba mga kababayan? Pinilit ho talaga siya na bumaliktad para idiin etong si Senador Marcoleta at Mike Defensor. Na alam naman natin etong dalawang mama na to ay maingay ho ito sa pagsiwalat at gustong maparusahan etong mga kawatan na lumustay dyan sa pera at naghati-hati sa pondo para dyan sa flood control. Grabe talaga itong mga to mga kababayan, gagawin talaga nila lahat para mapagtakpan etong mga mastermind na kawatan dyan sa gobyerno. Sa'yo nung una, nung pinirmahan mo, hindi na ilalabas. Ganyan ho sila kagarapal. Kaya naman may mga senador dyan na tuwang-tuwa ho kasi nga eto, bumaliktad na. Yung nagsabi ho na itigil ang investigasyon sa flood control. Ayan, natupad na ho nila. Itinigil na talaga nila yung investigasyon nila dyan sa flood control. Biruin mo, no? Mga inayupak ng mga kawatan dyan. At ito rin si Ping Lacson ho, tuwan-tuwa. Inasahan niya na daw talaga na babaliktad talaga tong si Gutesa. Paano hindi asahan? Yan ang gustong-gusto na itong si Ping Lacson. Palibasa ho, ito kasi si Ping Lacson, hindi natin alam baka isa rin to na nakinabang kasi nagdududa nga raw itong si Senator Alan Peter Cayetano bakit biglang lumobo yung kayamanan nito ni Lacson. Pinagtrabahuan niya daw at sa mga negosyo niya galing. Pati to si Erwin Tulfo, di ba? Mga kaduda-duda mga pinagagawa nila Tapos ito pang mga action nila dito sa investigasyon sa flood control. Mga mga kaisip ko talaga nang di maganda kasi biruin mo, di ba? Nananawagan na ang sambayan ng Pilipino para ipagpatuloy ang investigasyon sa Blue Ribbon. Pero etong dalawang senador na to gusto talaga huwag nang ituloy ang investigasyon. Kaya natupad na yung gusto nito ni Ping Lacson at ni Erwin Tulfo. Kaya tuwan-tuwa tong dalawang ulupong na to Itong asawa niya at ibinigay niya kay Mike Defensor. Bakit tuwan-tuwa itong mga senador na to na bumaliktad? 'Di ba? Dapat magdududa nga sila kung tutuusin
Kasi bakit bumaliktad eh? Baka hinaras to. Di ba? Wala na sa kanila yun. Hindi na nila iisipin yun. Patay malisya na lang sila doon. Pero pag hindi ho pabor sa kanila, ganun po ang gagawin nila. Di ba? Pero pabor sa kanila kaya hindi na nila pag-iisipan na bakit bumaliktad, baka hinaharas to. Di ba? Ang kakapal ng mukha na itong mga tao na to. Ayan ho, ang audio record na magpapatunay na pinilit ho talaga itong si Orly Gutesa na bumaliktad. Kaya kung ano man ang mga sasabihin pa na ito ni Gutesa ay hindi na po maniniwala ang taong bayan dyan. Hindi na maniniwala ang sambayan ng Pilipino. Dahil alam naman natin sa administrasyon na to, kapag tumitistigo ka laban sa kanila ay gagawan ka talaga ng mga kaso tsaka problema. Gagawan ka talaga nila ng problema. Kaya nakakapanggigil tong mga to eh. Di ba? Oh, ayan na, si Martin Romualdez, lusot na. Di ba? Oh, sabi nila kakasuhan nila. Eh wala eh, yung mga nakakasuhan, yung mga nagsasalita eh, di ba? Kaya itong gobyerno na to, hindi na panipaniwala yung mga pinagsasabi, lalo na to si Antecler tsaka si Marcos Jr. Wala na ho, sinira na ho nila ang imahe ng mga ahensya ng gobyerno dahil ginagamit ho nila ito para sa mga kalaban dyan sa politika. Pamumulitika na ho ang ginagawa nila. Diba? Ngayon, malaya na si Orly Gutesa. O, sampan nga, dapat ng kaso yan si Gutesa eh. Opo, wala mangyayari sa gobyerno natin mga kababayan. Nakakaasar lang. Kaya lipat tayo kay Antecler. Ito si Antecler kasi ay nagtuturo na naman, naninisi na naman. Eto mga babayan, ipaparinig ko sa inyo. Kasi di ba nag-viral nga to si Antecler na sinisi niya na naman itong mga guro. Siyempre, itong mga guro nagsalita ho. Inulan ng batikos tong sinabi ni Antecler. Papakita ko naman dito sa inyo kung ano yung una niyang sinabi at yung palusot niya nung inuulan na siya, nabugbog sarado na siya sa social media ng mga guro. Kasi etong tao na to, puro palusot talaga to lang ginawa eh. Tingnan mo, mapakinggan nyo kung ano yung sinabi niya before tsaka yung nagalit na sa kanya yung mga guro. Maliwanag yung aking pagkakasabi. Nagkaroon lang na maling konteksto nung sinabi ng ACT Party List or ACT Teachers na sinisisi ko ang mga guro. Wala po akong sinabi na sila ang may kasalanan. A few moments later, eto, pakinggan nyo ho yung sinabi niya. Ngayon, na siya, naglilinis na ho siya. Nagmamalinis na. Few moments later. Ang ibang mga guro ay lumalabag sa ganitong klase ng moralidad. Sila minsan ay nagtuturo sa kanilang mga estudyante kung Nagtuturo di ba? Sila nagtuturo. Paano hindi mo sinisi? paano maging walang modo, lalo-lalo na sa mga nakakatanda or sa mga ibang tao. Malinaw na sinisisi niya ang mga guro. Kaya nagkakaganito yung mga bata na walang modo. At ayun ho, malinaw na naninisi siya. Ngayon, porque inulan siya ng batikos, babawi siya ngayon. Sisibway siya. Di ba? Sabi niya, hindi niya sinisisi. Malinaw na tinuturo niya. Sinisisi niya yung mga guro. Ito talaga si Antecler, no? Kapag nasasakote, biglang kakambyo. Ganyan ho yan. Ganyan ho katindi yan. Pero inyo may nilabas siyang papel. Yung nasa helicopter. Ang ano niya na naman, sa Davao na naman. Sa Davao daw nangyari yun. Yung sinasabi niya kung ba't niya raw nasabi yun. O di, kay BP Sara na naman papunta yan. Ito talaga si auntie nyo. Kaya sabi ng ibang mga guro, mag-resign na yan eh. Pero pag nag-resign to, mawawala ng clown sa palasyo. Diba? Kahit mga reporter ho, wala nang tiwala eh. Sa kasinungalingan niya eh. Kapag nabisto, kakambyo, manunuro, mahilig ho talaga magturo yan si Antecler. Ganyan ho yan, hindi ho marunong tumanggap ng pagkakamali. Imbis na mag-sorry na lang siya eh, ang tigas na mukha, hindi talaga nag-sorry, ayaw niya talaga mag-sorry. Pinaninindigan niya talaga na wala siyang sinisisi, wala siyang tinuturo. Diba? Hindi sila marunong tumanggap ng pagkakamali. Ultimo, paghingi ng paumanhin, hindi nila kayang gawin. Ganyan ang mga taong mga nasa ahensya ng gobyerno natin. Mga makakapal ang mukha. Diba?
Huling-huli na sa akto, nagde-deny pa. Diba? Malupit to siya ay anti-clear Ano talaga to reyna ng fake news. Etong si Anti-Clear. Diba? Boy Turo, Boy Sise. Yan, ganyan kalupit yan, manisi. Nakapagtataka kung paano napunta yung impacta na yan dyan Diba? Tsaka viral ngayon to si Anti-Clear sa social media dahil sinasabihan na siya ng mga kababayan natin na baliw na ho itong babae na to, itong alin na to dahil sa kanyang mga pinagsasabi, diba? Hindi mo maiwasan makapagsalita ng masama ang mga Pilipino dahil sa nakikita rin nila sa inyo. Kaya nakapagsalita, anong gusto nyong gawin? Kahit may nakikita, manahimik na lang. Di ba? Ganun ang gusto nyo. Manahimik na lang ang sambayan ng Pilipino. Umayon ang umayon sa gusto nyo. Di ba? Sinasabihan na siya na dali na sa mental Ito si Anti-Clear kasi nga yung mga kababayan natin ay naaasar na sa mga pinagsasabi. Itong alin na to. No, pati mga guro, di ba? Busit na sa kanya. Gusto na siyang pag-resignin. Ano to si Anti-Clear Sarap kotongan tong babae na to Ubod ng sinungaling Ubod pa, mahilig pa manisi, mahilig magturo. Diba? Punta tayo rito kay Marcos Jr. naman, amo ng mga sindikato, mastermind di umano sa naganap na paglulustay ng kabanang bayan. Sabi niya rito, tinamaan pa rin ng baha pero mas bawas na. Grabe ka talaga. Pareho kayo ni Anti-Clear. Bagaman may mga lugar na nakaranas pa rin ng pagbaha, iginit ni President Bongbong Marcos na mas bawas na ang pagbaha sa kasalukuyan. Parang mas lalo pa nga dumami yung mga lugar na binaha kaysa noon, di ba? Mga fake news to sila Kung ano-ano mga sinasabi nila sa publiko, gusto nilang paniwalain yung mga tao sa mga kasinungalingan nilang pinagsasabi, di ba? Sabihin nila mas bawas na ang mga lugar na binabaho, mas lalong ang dumami. Diba? Mas lalong grumabi ang mga baha na nangyari. Sinabi pa ito ni Marcos Jr. matapos ang sinigawang situation briefing kaugnay sa epekto ng Southwest Monsoon o bagad sa bansa. Ayon sa Pangulo, hanggang tuhod na lang umano ang baha sa ibang lugar at hindi na rin binabaha ang iba. Mas mabilis na rin umanong humupa. Diba? Napaka-kengkoy talaga ng gobyerno na to. Sabi nyo hanggang tuhod na lang, makikita mo sa social media, inabot na yung bubong. Naging tuhod. Naging dagat, hindi naging wala na raw baha sa ibang lugar. Mas laming ang lugar na nakaranas ng pagbaha Yung sinasabi hanggang tuhod, hindi hanggang tuhod, lagpas tao na, naging dagat na. Meron pa nga nakikita sa Facebook sa loob ng bahay talaga. Karamihan, ang dami, pinasok talaga sa loob ng bahay. Nakabilib nga rin ng mga kababayan natin dahil kahit may mga problemang ganito, ay dinadaan na lang nila sa pagiging masayahin. Pero alam naman kasi nila na wala tayong magagawa dyan sa gobyerno dahil mabagal nga umaksyon at walang pakialam sa kanilang mga sasakupan. Wala ho silang pakialam ano man ang mangyayari. Ang gusto lang nila magpasikat sa media na kunyari may ginagawa pero wala naman. 'Di ba? Hindi ho hanggang tuhod na, dagat na, 'di ba? Ang papansin nga, makikita mo nga sa mga social media post, nagiinuman yan, lulublob na ganon. Sabi pa nung iba, hindi na natin kailangan pumunta ng dagat dahil sa loob ng bahay may dagat na. Alam niyo mga kababayan, itong mga pinagsasabi ng ating gobyerno ay hindi na ho pinaniniwalaan ng ating mga kababayan dahil unang-una ho ay iba ho ang lumalabas sa totoong nangyayari at sa kanilang mga sinasabi. Malaki ho ang pagkakaiba. Pero dahil nga makakapalang mukha na itong mga to, pinipilit pa rin nila sa mga tao yung kanilang naratibo, mga kasinungalingan. Diba? Natatawa na nga lang yung iba natin mga babayan pag nakikita yung napapanood yung mga sinasabi nila na malayo sa katotohanan, di ba? Nakabisit tong na to, gobyerno, mga kengkoy. Kaya ang dami nagagalit sa kanila di ba? Galit na ang sambayang Pilipino yan sa gobyerno na yan. Pero ang dami ho nila mga plano.
Sana wag matuloy yung binabalak nila na walang eleksyon sa 2028. Di ba? Grabe ho. Kawawa ang bansang Pilipinas kapag mangyari yun. Kawawa ang mga kababayan natin. Pati ho mga OFW, kasama na ang loob sa administrasyon na to. Diba? Umabot kayo dito sa dulo ng video na to. I-comment nyo nga sa baba kung dapat na ba talagang ipamental itong si Auntie Claire at mag-resign na. Dahil ayan ho ang sinisigaw ng sambayan ng Pilipino at gustong mangyari. Paki-comment sa baba mga kababayan.